Adlaw, bag-o og labas nga mga balita ang mupukaw sa inyong kabuntagon. Sugdan tang pagpamukaw kaninyo sa bag-o og labas nga mga balita. Ikan sa mga presintos nga pulisan ug ubang suok sa kataliban. Ang timok puwersa sa News and Public Affairs Department mo'y paspas nga buhatod kaninyo niini dinhi sa Dores Pamukaw Balita! Panguna ug paminawa ang Pamukaw Balita! Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumustag mayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa talumano ng Pamukaw Balita. Adlaw karon ng Sabado, pitsa 15 buwan sa Nobyembre taga 2025. Kumusta nga tanan nga nagpamati din ng atong istasyon, ang DYWL Super Radio GMA 999 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Super Fast Alfred Inzo sa Super Radio. Ay buntag tanan, labi na nga mga kapuso diya nga nagpamati. Nagmata na karon nga sa iyong kabuntagon mga kapuso. Ilabi na sa to ang mga nanay, mga tatay diha karon. Sa mga inahan nga nag-andam na sa pamaos tibok pamilya. Payong buntag diha kaninyong mga nanay. Sa to mga amahan nga nagmata na karong mga orasa aron sa pagpangandam silang pagpanarbaho mga kapuso. Good morning diya kaninyong tanan ha. Good morning Sab sa itong mga kapuso diya. Abinas itong mga taxi driver, mga jeepney drivers, mga habal-habal driver, mga bus driver karong buntaga nga nag-serbisyo na gato sa to ang mga commuters. Mga mo paingon sila mga trabaho, padong sa ilahang asa sila nga destinasyon. Oy, good morning diya kaninyong tanan ha. Mayong buntag. Laki po sab sa to mga kapuso nga mga vendors, mga labasera diha sa tong Carbon Public Market. Ingon man sa Tabon Public Market. Kumusta? Salamat kay sa inyong pagserbisyo mga kapuso. Sa mga kasigbit ng mga syudad, kapinas Lapu-Lapu, Talisay, Mandaue, mayong buntag kaninyong tanan. Mga kapuso nato po nagikan sa to ang mga silingan ng mga lalawigan. Dito sa Bohol, Siquijor, Negros Oriental, sa Leyte. Oy, good morning diya kaninyo mga kapuso. Mayong buntag sab sa to mga kapuso diya. Sa Visayas, Mindanao, ingon man sa tibuok Pilipinas, og lokop kalibutan nga nagtanaw na mati karon pinagis nga Facebook live streaming. I-search lang ninyo ang all capital letters DYWL Super Radio GMA. Inyo na makitang mamati live ang ato ang tulumanon karong buntaga. Onya 999 kHz lang ta ha. Sa dials niyo mga radyo, mga kapuso. Atong oras alas 5:06 na. Unsa may mga dagkong mga balitang makapamukaw kanato karong buntaga mga suking ting paminaw. Ang kanhi representative sa ako Bicol Party List mga kapuso. Wailain ang pinaka sikat karon
nga si Saldico. Uy, may kanta na mga suking tigpaminaw. May kanta na si Saldico, however, ang nakaparat karon mga kapuso tungod kay ang pagkanta sa tuang kanhi representative atong kanhi congressman nga si Saldico uy muragwa matuno sa gusto sa atong administrasyon. Ahay, nako! Ang gikanta mga kapuso ni Saldico Mayway. Ang gikanta po sa tong administrasyon mga kapuso muraglain man to nga kanta. Wa magkatunong ning duha. Oy. Gibutyag mga kapuso ni Saldico. Pinaagi sa video nga iyang i-post sa iyang social media account. Makita din to mga suking tigpaminaw nga. Iyang gilambigit mga kapuso ang mismong atong presidente. Atong presidente nga si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nga matod pa, mao'y nagmando mga kapuso gadto kang Saldico. Ingon man, lakip usab, gadto kang Tambaluslos. Ha? Si Tamba, kani House Speaker Martin Romualdez. Unsay gimando mga suking tigpaminaw? Gimandoan dahil ni sila kuno. Adi ato lang kuno kay kinahanglan nga mas mayo magyuntong doon nagay affidavit ni Saldico. Sa iyang statement mga suking tigpaminaw matod pa ni Saldico, gimandoan sila sa toang presidente sa pag-insert, pagpasud og mukabat sa 100 billion pesos. Iya mo na, kadako anang katidara. Nga mga proyekto, ipasod ko no, ang mga suking tigpaminaw sa 2025 nga budget mga kapuso. Karon nga budget. Ha? Karon kay controversial kini nga budget mga suking tigpaminaw. Ilan gi umol sa miaging tuig mga kapuso. Onya nasayod ta kini nga to ang budget mga suking tigpaminaw gi-question gadto mga kapuso sa ato aga Korte Suprema nag-ong-ong pa mapay desisyon natong Korte Suprema whether or not kini nga to ang budget karong tuiga is unconstitutional or di. Tiyaw mo na 100 billion insertion nga mga proyekto. Onya, may ni si Saldico kay nagpakita yung resibo mga suking tigpaminaw, gipakita yun niya on sa tong mga proyekto ha, matod pa nga gustong ipa-insert sa to ang presidente. Na-insert mga suking tigpaminaw, onya, o nagiingon nga haskang pagkapaldo ning mga kanahan. So, makaingon ta, pinagay ning statement mga kapuso ni Saldico nga ang ato ang presidente na utok ining maong anomalya. Oy, ang saon naman ni nato ron pagpugong-pugong pagdepensa ron. Auntie Claire! Oy, Auntie Claire, kumusta man ka? Pagalabad ni mong o? Labadas o, ay. Pero at least, o kuha ba? Nitingog na gid siya ba? Tungod kay kung di mo tingog mga kapuso si Saldico, bahog manggod nga siya may dabu-dabuhan. Siya mga kapuso may himuon nga kinibitawng sacrificial lamb. Tinuod man na, isakripisyo, mga kapuso sa tuang kasamtangan karon nga administrasyon, kini si Saldico, ilang gisakripisyo. Inungdan nga, matod pang Saldico nga dihang ni lupad siya mga kapuso, paingon dito sa Amerika, giingnan ko na siyang tambal nga, tambaluslos. Giingnan siya nga kanang, ay nalang uli, diha na lang ka. Ha? Kanya nagtuo siyang protektahan siya mga kapuso sa to ang kasamtangan karon nga administrasyon. However, sa dagan karon sa kinini ang investigasyon
kabahin ining mga budget insertion ingon man sa mga anomalya sa Ghost Flood Control Project. Uy, nahog naman hinuon nga tanan nga mga blame tuwa nga to kang Saldico. Hinungdan nga ingon Saldico din mahimo mutingog ta mukanta ta bahala nagdili mao ang akong kuros nga to silang kuros. Oh, naglahi mo na silang gikanta. Saon naman lang ni Ron. Ha? Lakip nga didepensa si ato ang DBM Secretary nga si Amina Pangandaman kay usap pong kunonis mga nikontak ngadto kang Saldico nga bahin ining budget mga kapuso nga mga insertion. Although suma pa mga kapusong Amina Pangandaman, matod pa niya nga oy wala may labot ang ato ang presidente anang gitawag nato og bicameral conference. Inungdan nga wala ilabot ang presidente ana unsa gipang sud ana nga mga proyekto gipang insert diha. O lagi way labot sa proseso pero pwede mang makamandar. Labi na kay kauban na nimos kaning kuan administrasyon imuhan ng tao diyang imong gibutang pwede nimong manduan nga ipasod ni ha what the president wants the president gets. Haya saon na lang ni Ron. Onya, gusto ba ya sa to ang Department of Justice? Ato ang Senado? Ingon man sa to ang Ombudsman? Gusto ba nilang himuon ng star witness na hinuon ng ato ang kanhi former House Speaker nga si House Speaker mga kapuso Martin Romualdez? Muon ko nung star witness. Star witness. Nga mo na nagpasiugda. Oy, pagklaro mo niya, oy. Siguro, ang ayan na siguro ni sa mga ato ang ahensyas gobyerno diyang ni pasakag kaso, ni himog investigasyon. I-consider ni ninyo, oy. Ang ayan ni ninyo i-consider in town. Kining maong kasamtangan o kining maong pamahayag sa tuang kanhi kining ako Bicol Party List representative nga si Saldico. Ibutyag naman ganiya part 1 pa gani ito ha porte ng kuana porte ng kinibitang pagkabutuha. Part 1 pa ni tanawon nato unsay mosunod pa ini napay part 2. Pero sa iyahang social media account, gipakita mga kapuso ni Saldico, unsa ning mga proyektuha nga worth 100 billion pesos nga gipa-insert mga suking tigpaminaw sa ato ang presidente. Sumapan niya sa iyang aligasyon atol sa gipatuman nga General Appropriations Act 2025. Di ang mga lista ay daghana ini di ay daghan kay mga lista bitaw sa mga proyekto mga kapuso. Unya matod pang anti-Claire nga ngano gutang moingon mo nga si Presidente Marcos may nagpasiugda ini kaya siya may gabulgar gani ini. Para man na muhumot. Para man na muhumot ang administrasyon. Depensa gid anti-Claire. Depensahe anti-Claire. Karon taon tuluman ng superhirit atong paminawon unsa to mga statement mga kapuso ni Saldico ato i-play ito yung video karong taod-taod ha. Paminawan ninyo mga suking tigpaminaw. Mayong buntag dahil nga ito kang Eugenio Boy Tagsip. Good morning, Super Fudge. Mamukaw ko. Sa ko ang asawa nga si Beng. Sa ko ang mga anak nga si Maris Elbern, Mama Lourdes Rojas. Ingon man ni Ma'am Judith Cuso. Good morning. Maapil yun Super Fudge kay siyaman ang may pirma sa maong budget. Naunay siyang pagbulgar sa maong anomalya. Naunay stare Naunay stare mga kapuso ang atong presidente ining nigawas karon nga pamahayag sa ato ang kanhi representative mga suking tigpaminaw. Naunay nahala. Pero para nako mas maayo gid pod nga si Saldico
Balik ni rin sa Pilipinas mga kapuso. O niya, muluwat yun siya affidavit. Ha? Kay matod pa niya mga kapuso nga ang government karon is using all of its resources. Tanan nga mga resources gigamit karon sa gobyerno aron nga matod pa ipapatay siya. Ala ka diha. Ha? Ikagigihimong sakripisyo ining isyuha. Pasensya di kay kasaldi ko. Pero mas maayo yun nga mukuha na kasi imong abogado, maghimo na kag affidavit kay para nga maduso na ang imong affidavit bahin ining mong issue sa insertions ng mga flood control project. Ay tugot oy nga ikaw ray ilahang basulon, ay tugot nga ikaw ray ilang iduot o nya sila apil nga nakapahimos. May buntag na nga kang Willie Dikdikan. Good morning, Super Fudge. O nya ni Fortunata ni Deba Lacernas. Good morning. Salamat kaya may buntag sab. Good morning po sa uban na nga mga naminaw karong buntaga mga suking tingpaw na nga kang Mercy Orquesa. Good morning, Super Fudge. Shout out kayo ni Betty Ansenho. Ingon man ni gikan ni sa Hilanga Dalaget. Salamat kayo ha, Betty Ansenho. Gikan ni Mercy Orquesa. Good morning, may buntag. Good morning, Sabgato kang Eugenio Areglo. Good morning din ninyong tanan. Salamat kayo. At ang oras, mga kapuso, alas 5:18 na. Dawat nag-report gikas ng mga kaubanan gikan sa gawas nga bahin karong mga orasa, mga kapuso. At unang pagdawat, gumikan kay clearing sa waiting shed. Yes, dapit sa may CIT. Ang nalimpyo na. Oo, nalimpyo na. Maayo hinoona. At ang paminawang kompletong detalye sa mga balita, mga kapuso. Nagi ni Super Alan Mahait. Alan Mahait sa Super Radio. Yes, Super Alan. Pasok. Gipahigayon na sa kamanan sa Lagbaso kung pinagi sa Cebu City Traffic Office ang clearing operation sa waiting shed diyan mismo sa may Natalio Bacalso Street ning Dakbayan sa Sugbo dapit mismo sa may CIT ning syudad gubikan sa naisgutan nga waiting shed ginatumba gubikan sa Bagyong City no usa ka public private partnership di mismo sa Cebu City Government ang naito may kanabigitan na di na doon ay pipila ka mga pribadong sektor ang niabag sa Cebu City Government alang mismo sa isgutan nga clearing operations. Mapasalamaton si Mayor Razuel sa pipila ka nagpakabana ano malimpyo ang nasgutan ng kalsada sa nasgutan nga waiting shed nga nagawa o natumba ato sa nasgutan nga bagyo. Ako sa Mahait sa JB Super Radio DYWS dapat ito. Double S Pamukaw Balita. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Dagang salamat, Super Alan Mahait sa mong report. Samtang sa pikas ba hindi 5 ka mga tao na kuhaan og Shabu atol sa checkpoint dito sa Dakbayan sa Mandawi. Atong paminang kompletong detalye sa mga balita. Norman Mendoza sa Super Radio. Yes, Super Norman. Pasok. Ubot sa 5 ka mga tao ang naristo sa kapulisan sa Subang Dako Police Station sa gihimo nila nga checkpoint hadi sa may dalan lugar ta sa syudad sa Mandawi, Barangay Subang Dako. Ang 5 ka mga tao pulos mga nakuhaan og ebidensya nga gagmay nga putos sa gituang Shabu sa ilahang nga gihimo nga checkpoint. Kasamtang sila nga gitanggong diya sa Subang Dako Police Station gitakda nga paskaan sa kaso nga paghupot og illegal nga drugas. Ang maong nga mga dinakpan pulos mga nagpuyo diya sa Dakbayan sa Mandawi o nagumpra ining mga gagmay nga puto sa Cebu gikan dito sa syudad sa Sugbo. Kini sa Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Matag irog sa orasan adunay balita. Balita nga mopukaw kanimo. Double S Pamukaw Balita. Super Radio.
salamat sa Per Norman Mendoza sa imong report. At ang oras mga kapuso, alas 5:22 na. At itong balikan taod-taod ha. Ang isyo, labot na ining saldi ko. Samtang sa pikasbahin mga kapuso ang atuang Senado. Pinagi sa Senate Blue Ribbon Committee. Unhimo nig investigasyon. Nibalik naman gumikan kay nibalik naman po sa katungdanan. Nare-elect naman po mga kapuso ang atuang senador nga si Ping Lacson isip maoy chairman ining Senate Blue Ribbon Committee, mga suking tigpaminaw. Now, appeal sa naisgutan kagahapon sa pag-resume sa kinini ang investigasyon sa atuang Senate Blue Ribbon Committee kining Montirasas mga suking tigpaminaw. Now, nahinomdom ta kining Montirasas napuno na bullet nis mga pagsaway gumikan sa nahitabo nga pagbaha mga suking tigpaminaw atol sa pagkusukuso ni Bagyong Tino dinhi sa tuwa sa Sugbo. Kining Montirasas kini maguning usa ka subdivision nga gipapilit mga kapuso dias bukid. Kini kunong konsepto ba nga murag Banawi Rice Terraces kunong purma ang kining maong konstruksyon sa maong subdivision units diha sa Barangay Guadalupe ning atong dakbayan sa Sugbo. Uy, nasuta mga suking tigpaminaw nga hastang daghana di ay haskang daghana di violation ining maong subdivision mga kapuso. Pagtukod ining maong subdivision, daghang kayog nalapas. Kining gitawag nilang the rise of Montirasas mga suking tigpaminaw. Ang nagpasiog na ini, sayod man tanan. Kaila man tang tanan. Gumikan kay sikat man Nasod ko ni PBB. Diba? Si Slater Young mga suking tigpaminaw. Onya kining maong proyektuha may gibasol. May gibasol mga kapuso nga mao'y nakaingon sa grabing pagbaha dinhi sa tuwa sa Sugbo atol sa Bagyong Tino mga kapuso. Nasuta sa gihimong investigasyon nga doon ay mga kalapasan nga namugna ang kining maong Montirasas mga suking tigpaminaw. Lakip na nini sa mga kalapasan nga nahimo o naangkon mga kapuso ining Montirasas mga suking tigpaminaw. Batod pa mga suking tigpaminaw nga kining maong kuan di ay Montirasas namutol ning kahoy. Natural pamutlon to nila kay ilang tukurang subdivision pero kay bawo ba mo pila ka punuan sa kahoy ang ilang gipamutol nga wa sila kinini ang pagtugot wa sila permit nga gikuha gikan sa DNR. Nikabat mga kapuso 734 ka mga punuan sa kahoy. 734 ka mga punuan sa kahoy ang ilang gipamutol. Gipamutol ining mga kanahan nga dako. Gipamutol gumikan sa pagtukod nila ining maong kining subdivision mga suking tigpaminaw. Tawag yung mga puangon Tiyaw mo na ang bukid giupaw para ilang tukuran ilang subdivision diha mga suking tigpaminaw. Ilang giupaw mga kapuso ang bukid. Hinungdan nga atuls pag-uwan kusog kay uwan mga suking tigpaminaw. Wa gid in taon mga kapuso makapugog ang atuang bukid adtong daghan kay uwan gikan sa Bagyong Tino mga suking tigpaminaw. Asa paingon ng tubig gikan sa bukid natural adtos ubos nga bahin. Ang mga low-lying areas mga kapuso may apektahan og maoy gilunupan. Kahayan ng Montirasas bagay mga puangon ninyo namutol mong kahoy wa pa mo nangayong permit paita ninyo diyan. Kano sa mo mangayong permit ikahuman nagputol o nahuman na magputol amo ni uban inani ning kalakis uban kana bitaw mangayong permit nga nakasugod na silang tukod mga suking tigpaminaw.
kuan sila, tukod sila mga kapuso, pagkahuman mga sukinting paminaw, ana na sila mangayog o mga maguhag permit, samtang nakatukod na sila paita. Oras, alas 5:27 na. Maminaw sa tagpip. Bango na! Aniya na ang bagong akses sa mga balita. Pamukaw Balita! Super Radio! Super Radio! Super Radio! At ang oras, mga kapuso, alas 5:31 na. May tagong oras ug panahon. Ato ning balikan taod-taod kini mga isyu ha. Atol sa tuon tulumanon superhirit karon taod-taod mga suking tigpaminaw ha. Alas 6 nga do sa alas 7 nga kabuntagon. Musunod na itong tulumanon ang morning na Cebu. Dugaghan ay sa mga dagkong mga labas nga mga balita sa itong newscast. Alas 5:30 nga ito sa alas 6 nga kabuntagon mga kapuso. Temporaryo na kumanamilit. Ako sa Perfect Anthony In sa mga kapuso. Daghang salamat kaninyong tanan may buntag. Dapat totoo. Bisan sa kamubo sa panahon, apan busok ang mga kasayuran nga inyo nadungog sa paspas nga dagan sa tulumanon. Dunes Pamukaw Balita! Super Fast Anthony Inzo sa Super Radio! Ang tulumanon, Morning na Cebu sa DYWS Super Radio na pili ang Best Radio News Program sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards 2024. Bango na mga kapuso o pag-isayri ang mga panghitabo karon sa itong palibot ug sa nasod. Pinaagi ning tulumanon. Morning na Cebu! Cebu! Morning na Cebu! Maghatod sa mga nakunang mga balita ug kasayuran. Morning na Cebu! Good morning! Super Fast Anthony Inzo sa Super Radio! Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumusta gamayong buntag kaninyong tanan? Welcome sa Tulumanon. Morning na Cebu! Ako inyong kapuso, Super Fast Anthony Inzo sa Super Radio! ako yung muhatod. Suluhang tudling sa detalye sa itong mga balita. Dining adlaw karon nga Sabado, pitsa 15, buwan sa Nobyembre tag 2025. Kumusta nga tanan nga nagpamati ni atong istasyon? Ang DYWS Super Radio GMA 999 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Morning na Cebu! O karon sa itong mga headlines. Dini sa ato na sinating nga pagbaha dini sa Sugbo atol sa pagkuso-kuso ni Bagyong Tino na isgutan sa pagpangutana. Ito na sa Senate Blue Ribbon Committee nga hearing kagahapong adlaw. Morning na Cebu! Samtang ang DNR 7 ipagawas na og notice of violation og stoppage order batok sa the rise of Monterazas diha sa Barangay Guadalupe, Cebu City. Morning na Cebu! Validation sa mga barangay sa siyudad sa Mandaue. Gagrabing naigo sa baha atol sa pagigo ni Bagyong Tino. Sub-sub na nga gihimo. Morning na Cebu! Mga balita gikan sa kauluhan, mga akusasyon ni Saldico, batok ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Batod pa pulos hongihong lamang. Batod pa sa Malacanang. Morning na Cebu! Samtang mga kanhi o kasamtangan nga senador nga giakusahan kinalambigit sa anomalya sa flood control projects. Mga giakusahan ni himakak nini. Morning na Cebu! Pagkatangulahang tudling sa itong mga balita, detalye nini, musunod, kuman lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Atong Wide. Bango na o paminaw sa mga labaas ka mga balita ning tulumanon. Morning na Cebu! Super Radio Local News. atong oras
alas 6:44 na. Ako gyapon si Superfast Anthony Inso. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Sa pagbalik kagahapon adlaw sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kabahin na sa controversial nga flood control projects. Nesgutan og napangutana ang nahitabo nga pagbaha dinhi sa Sugbo atol sa pagkuso-kuso ni Bagyong Tino ni atong Nobyembre 4. Nakapangutana si Deputy Majority Leader Senador Risa Hontiveros sa Department of Public Works and Highways kung DPWH nga binilyon ka pesos ang gigahin nga flood control projects alang sa Sugbo apan nganong nisangpot gihapon sa grabing pagbaha pagkakalas sa kinabuhi ingon man pagkakuba sa mga kabtangan. Given that scale of investment in the last 3 years, in the last decade, sir, the sheer volume of flood control projects supposedly in place to keep our people safe, bakit po umabot sa ganito? Kamatayan, nasaktan ng tao, nasira yung mga bahay at ibang structures. Ang tipix pamahayag ni Senador Risa Hontiveros bato ni DPWH Undersecretary Arthur Bisnar nga nagpadayon na ang pakisusing gipasiugdahan ni DPWH Secretary Vince Dizon. Hinon, iyang giangkon sama sa pamahayag ni Dizon nga mga flood control projects sa Sugbo. Why nahimo aron mapungan ang grabing pagbaha sa Sugbo. Despite yung ganito kalaking budget, dami ng flood control projects, ang nakikita po natin sa nangyari is ineffective po yung itong mga proyekto na ginawa sa Cebu. Ang tipix pamahayag ni DPWH Undersecretary Bisnar. Subay nini, nakapangutana si Hontiveros kang Bisnar kung angayan bang manubag ang mga kontraktor sa flood control projects dinhi sa Sugbo nga nagdaog kalautan nga ngadtos mga Sugboanon. Alang kang Bisnar, angayan nga manubag ang mga kontraktor. At least i-consider na ang nangyari ay homicidal negligence. At dahil doon, dapat talagang bigyang danyos ang mga kababayan nating nawalan ng buhay ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa kapalpakan ng contractors. Ang adugang tipix pamahayag ni Senador Risa Hontiveros. Morning Cebu! Alas 5:46 na. Santa ni pagawas ng Department of Environment and Natural Resources kundi R7 og notice of violation. Ingon man stoppage order batok sa the rise of Monterazas nga nahimutang dito sa bukiran nga bahin sa Barangay Guadalupe, syudad sa Sugbo. Naisgutan ng grabe nga pagbaha sa Monterazas de Cebu sa pagbalik sa Senate Blue Ribbon Committee nga hearing sa mga flood control projects. Gawas sa mga opisyal sa DPWH, lakip nga gidapit ang mga opisyal gikas DNR. Si Regional Executive Director Lodimer Salak sa DNR7 mo'y ni atubang sa Senate Blue Ribbon Committee. Isa-isay nini ang tulo ka adlaw human sa tulo ka adlaw human sa pagkusukuso sa Sugbo sa Bagyong Tino, biumol siyang team nga gilangkuban sa Environmental Management Bureau, Mines and Geosciences Bureau, Pedro Cicendro og ang lokal nga kagamhanan. Laki pusab ang mga opisyal sa Barangay Guadalupe. Sa ilang investigasyon, ilang nasayran nga 734 ka mga punuan sa kahoy gipamutol sa developer nga way pagtugod sa DNR. Laing kalapasan nga nasuta mao ang ilang gitawag nga dili kompleto nga engineering geohazard assessment. Ingon man ang pagkahugno sa duha sa 17 ka mga retention pond sa kinatibuk-an na po sa 33 ka mga kondisyon nga gilatid ubo sa Environmental Compliance Certificate kung ECC ang nalapas sa developer. Tungod sa kalapasan ni pagawas na og notice of violation og stoppage order ang DNR batok sa developer sa The Rise at Monterazas. Meron na pong notice of violations at stoppage order at I can assure you po as of Wednesday, hindi na po sila mag-ooperate except yung i-repair po yung nasirang detention fund at saka i-disselt po nila kasi baka bumalik po yung bagyo po. Ang tipix pamahayag ni Regional Executive Director Lodimir Salak sa DNR7 gawa sa kasong kriminal nga ilang gisangat
subay sa pagputol sa mga punuan sa kahoy nga way pagtugot. Gimanduan usab sila nga muhulip og 73,400 ka mga punuan sa kahoy subay sa nalatid sa balaod. At kami po sa DNR, hindi po kami papayag na seedling ang kanilang ipalit. Kailangan puno sa puno. So 73,000 po kapalit ng 700. Kailangan po nilang itanim yan sa lahat ng open areas ng kanilang project. 140 hectares po yan, by the way, Your Honor. Ang dugang tipik sa pamahayag ni Regional Executive Director Lodemir Salak sa DNR 7. Gawa sa Monterrasas gisubay usab karon o gipaubos sa investigasyon sa DNR ang uban pang mga development projects sa mga mountain barangays. Morning na Cebu! Alas 5:49 na, samtang subsob ng gihimang validation sa mga barangay sa syudad sa Mandawi nga grabing naigo sa dakong baha atol sa pag-igo sa Bagyong Tino dito Nobyembre 4. Gawa sa validation, padayon usab ang mga clearing operation sa mga sudlonon nga mga kalsada sa syudad. Labi na kadto mga lugar nga naapaghihapoy mga napundo nga mga tubig, baha ug basura. Tungod sa kadaghan sa mga pamilya, kaunang nalista sa mga nabiktima sa baha. Gusto sa administrasyon ni Mayor Tadeo Jonque Uwano nga maklaro pag-ayo ang mga pangan nga naa sa mga listahan. Ipahibaw ni City Administrator Attorney Sally Maligon nga ang mga validator panguluhan mismo sa mga staff sa City Social Welfare and Services Office kung CSWDO o ang barangay mao'y mutabang sa validation kay sila ang mas nakahibaw sa tinuod nga naguba nga mga panimay. Aron sa malikayan, ang pagduda nga dunay palabihon. Iklaro ni Attorney Maligon nga ang matang CSWSO nga mga validators dili i-assign sa iya mismong barangay. Gibana-bana nga moabot sa duha ka semana una pa mahuman ang himong validation sa mga beneficiaries nga makadawat og gikatakda nga ihatag nga cash assistance tungod kay house to house ang proseso sa himuon nga validation. Mapasalamaton hinuon si Attorney Maligon kay pinaagi sa tabang sa uban nga mga lokal nga kagamhanan, pribadong kompanya, uban nga mga individual na limpyo og nahawa na ang mga major roads diya sa syudad sa Mandawi. Then nakahatag kining kasayon sa mga motorista. Morning na Cebu! Alas 5:51 na samtang personal nga ni padayag sa ilahang nga simpatiya og mihatod og tabang pinansyal ang mga opisyales sa dakbayan sa Mandawi kadto sa pamilya sa usa ka senior citizen nga namatay atul sa pagbaha nga dala sa Bagyong Tino sa sitio Toril dito sa Barangay Tinggob. Si Mayor Tadeo Jonque Uwano kuyog ang uban nga mga opisyal sa syudad o probinsya sa Sugbo mitonol og pinansyal nga tabang pinaagi sa City Social Welfare and Services nga sa pamilya sa 70 anyos nga lula. Ang anak sa biktima o ang iyang unom ka mga managsuon ang midawat sa maong hinabang. Matod sa anak sa biktima nga dakong kasakit para kanila nga ilahan na lang nga nasayran nga patay na ang ilang inahan na human kini nga nalumos og nakit-an daplin sa Katarman Leluan diyatong Huwebes sa gabi Nobyembre 6. Si Mayor Jonque Uwano mimando sa CSWSO nga matabangan dayon ang pamilya o gamihatag usab sa iyang personal nga tabang pinansyal alang sa galastuhan sa lubong ingon man pagkaon o mga mobisita sa haya. Sa samang higayon gipahibaw ni Provincial Board Member Olin Seno nga andam ang iyang buhatan sa Kapitolyos pagtabang sa pamilya pinagi sa Boreal Assistance Program sa probinsya sa Sugbo. Morning na Cebu! Oras alas 5:03 na. Samtang nabalhog karon sa pesuhan ng usa ka nutadong kawatan human ginangawat og mountain bike. Alas 4:30 niadtong kadlawon sa Huwebes, Nobyembre 13, 2025 sa Sipanilla, Barangay Dulho, Fatima, dakbayan sa Sugbo. Ang suspect usa ka 23 anyos nga lalaki taga Barangay Mambaling, syudad sa Sugbo, natanggong sa Mambaling Police Station samtang giandam ang kasong pagpangawat. May padakop sa suspect ang biktima nga 37 anyos nga lalaki. Menyo usa ka security guard taga Barangay Dulho, Fatima, dakbayan sa Sugbo. Ang mountain bike
ni kantidad kinig 50,000 ka pesos apan gibaligya lang sa suspect og 600 gadto sa iyang silingan. Ang suspect nga nahinabi si James Peradio DYWS mingon nga wala siya o wa niya kawata ang mountain bike tungod kay nagtuo siya nagibilin lang ni sa daplin sa basketballan. Ibotyag niya nga tunga sa oras niyang gilantaw ang mountain bike pero wa may nikuha nini mga iyan na lang gipunit gisakyan o gidangan to silang panimay. Ang biktima mingon nga gikawat gyud sa suspect ang iyang mountain bike kay doon na siya silingan nga nakakita sa suspect nga may kuha sa bisikleta. Iadto nila ang panimay nini wa may pakita og ang inahan lang sa suspect maoy nakigistorya o gisultihan sa nahitabo. Nasuta nila nga gibaligya sa suspect ang bisikleta gato silingan 600 pesos lang. Bisan ko nangayo og pasaylo ang suspect ipadayon sa biktima ang kaso batok ni ini. Morning na Cebu! Super Radio Report. At ang oras alas 5:05 na sa taunang Super Radio Report mga kapuso. Alas 5:55. Siyudad sa Ormoc ni hatag og 2 million pesos alang sa recovery effort gumikan sa impact sa bagyong Tino. Atong paminang kompletong detalye sa mga balita mga kapuso. Alan Mahal sa Super Radio. Yes, Super Alan, pasok! Siyudad sa Ormoc ang nidonar sa Cebu City Government o kantidad ng umabot ito sa 2 million pesos isip financial assistance gumikan sa impact sa bagyong Tino din mismo sa Dakbayan. Si Mayor National Sibala ang personal nidawat sa resguting at cheque gikan kang Vice Mayor Leo Carmelo Tuto Locson gikan mismo sa may Ormoc din ni klaro kini siya ato sa gihimo ning Korte Sikol nga gipaan siya sa Dakbayan sa Sugbo ni Mayor Lucy Torresiguman ni Congressman Richard Gomez ang personal ni libre resulta ng financial assistance intended gini sa paghatag og suporta nga mismo sa Cebu City Government alang sa recovery effort nini giya pasabot ang Dakbayan sa Sugbo may una nga syudad usab gani hatag og assistance sa mismo sa Ormoc natong panahon nga siya naigo og kalamidad natong nakalabay ang mga tuig din mismo sa nasod. Ako sa Mahait sa Jimmy Super Radio DYWS dapat ito. Morning na Cebu! Dagang salamat Super Alan sa mong report samtang sa pikas bahin mga kapuso. Dadakpan sa paghupot og armas sa Compostela gi-inquest na. Lloyd Suarez sa Super Radio. Yes, Super Lloyd, pasok! Gipasaka na sa Mandawi City Regional Trial Court ang kaso kalapasan sa Republic Act 10591 kon illegal possession of firearms and ammunition batok sa usa ka alias Jewel. Si Jewel nadakpan kini sa may purok Anahaw Barangay Magay lungsod sa Compostela nga nagda og 38 revolver nga way serial number og duna sa tulo ka mga buhing mga bala. Si Fiscal Aldwin Flores nga may nag-inquest ini maong didakpan ni komendar og 120,000 ka pesos ka piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Super Radio DYWS. Dapat totoo. Morning na Cebu! Sayri ang mga nagpanghitabo dinhi sa atong lokalidad ug sa nasod ning tulumanon. Morning na Cebu! Super Radio National News. Atong oras alas 5:59 na mga balita gikan sa kauluhan. Gihimugatan sa Malacañang nga ang mga akusasyon ni kanhi Ako Bicol Party List Representative Saldi Co batok kang Presidente Bongbong Marcos Jr. kay puros mga huhungihong lamang. Kini ang giingon ni Presidential Communication Office Secretary Dave Gomez. Gipunting ni Gomez nga si Marcos mismo ang nagbutyag sa tanan nga mga anomalya sa flood control og mihimo na og mga lakang aron masiguro nga ang mga sad-an manubag ma-recover ang mga gikawat nga kwarta ug maayo ang sistema aron malikayan ang bisan unsa nga mahitabo nga pagbalik.
O naninig akusahan ni kanhi representative ko si Presidente Marcos o ang igagaw nini nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez o pipila ka mga miyembro sa gabinete nga nalambigit sa 100 billion pesos nga insertion sa national budget. Si Komingon nga ang 100 billion pesos nga insertion ubos sa 2025 budget sa Department of Public Works and Highways kundi PWH gipakunhod gadto sa 50 billion tungod kay ang pagsunod sa 100 billion o pagpasud sa 100 billion pesos nga plano makapahimo sa budget sa DPWH nga mas dako kaysa Department of Education kun DepEd o sa kasitwasyon nga makalapas sa konstitusyon. Iawag sa PCO Acting Chief si Ko nga mobalik sa Pilipinas ug mopirma sa iyang pamahayag ubos sa pagpanumpa nini. Matod usab ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga ang mga akusasyon ni Ko ni resulta lang sa mas daghan nga pangutana kaysa tubag. Og midugang nga ang kanhi magbabalaod may pagawas og pangan bisan way basihan aron iluwas ang iyang kaugalingon gikan sa tanan nga mga aligasyon nga gibato ngadto kaniya. Sa laing bahin si Castro ni pasangil nga dunay mihimo sa mga pamahayag ni Ko. Morning na Cebu! Alas 6:01 na samtang pipila ka mga kanhi o kasamtangan nga mga senador ang mihimakak sa akusasyon nga nakabenepisyo sila gikan sa gingong flood control projects. Kini human ginganlan sila ni kanhi Department of Public Works and Highways kundi PWH Undersecretary Roberto Bernardo atol sa usa ka hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Lakip nga ginganlan ni Bernardo sila si kanhi Senador Grace Poe, Nancy Binay ug Sani Angara kinsa giingon ginakadawat og kickback gikan sa mga proyekto. Gimakak ni Angara ang pasangil og minsister na wala siya kalabutan sa bisan unsa nga mga anomalya. Samtang si Poe siyang bahin nagpadayag siyang kadismaya sa pagkalakip niya sa pangan sa listahan o nagtuo nga kinahanglan nga ibasura sa Department of Justice ang akusasyon. Samtang himakak usab ni Binay ang bisan unsang kalambigitan sa flood control projects o himugatan nga wa siya papel o partisipasyon sa naisgutan nga proyekto. Gawas kanila ginganlan usab ni Bernardo si Senador Mark Villar kinsa giingong nalambigit sa naisgutan nga isyo. Bisan pamaninig himakak ni Villar ang pasangil og miingon nga way kamatauran ang mga pamahayag bato kaniya. Morning na Cebu! Super Radio Weather News. At ang oras mga kapuso, alas 6:03 na. At sa paminaw itong update sa lakat sa panahon sa masunod nga 24 oras. At ikaw ba itong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan? Sir Joseph Merlas, may buntag. Mayong buntag, Super Fatch, ug sa itong mga supintik paminaw, ug mo itong latest food update para karong adlaw Sabado. Kining Intertropical Convergence Zone o ITCZ, may weather system nga nakaapekto sa Palawan, lakip na diri sa Kabisayaan ug Mindanao. O gawas aning ITCZ, wala tayo gi-monitor nga LPO Bagyo, so duduol sa itong Philippine Area of Responsibility. Mungsod sa 24 oras, tungod din ng ITCZ, ang Tibuok Kabisayaan, lakip ng probinsya sa Sugbo, anunay medyo mapanganuron ngadto sa madag-umon nga kalangitan, ug naatay mga katag-katag na hinay ngadto sa kasarangan, ug nekasyon nga kusog na mga pagulan. Mao na gyud hulga ani pagbaha ug pagdahili sa yuta labi na kung matungnan ta ani kusog ug mga magdugay na mga pagulan karong Sabado o karong weekend maglatag pa yung panangga ani mga pagulan-ulan dala sa ITCZ. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin na magpasulabi sa tibuok Kabisayaan nga gikan sa silangan ngadto sa amin ang silangan ug atong kadagatan adunay gagmay ngadto na sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa sibuhatong dagat motaob ni sa alas 7:11 sa buntag nga nagilawmon nga 1.1 meter ug mohunas sa alas 2:06 sa hapon nga nagimabon nga 0.3 meters. Ang temperatura 25 to 30 degrees Celsius ug atong haring adlaw ni subang sa alas 5:39 sa buntag ug mosalop ni sa alas 5:18 sa hapon. Ug matong latest diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas do Este, Joseph Merlas, maayong buntag. Good morning!
Morning na Cebu! Ang report gikas Pag-asa Mactan pinagi ni Sir Joseph Merlas nga hingpit nga nitapos karon sa tong tulumanon. Morning na Cebu! Shoutout des tong nga mga FB friends nga naminaw damati karon sa nga tulumanon nga nilang Litarilyan. Good morning sab ang ato kang Saldivaran Alin Penny o Pani Hisem Catalan. May buntag Super Fudge. Good morning sab nga kang Elma Alcantara. May buntag ni Jun Duran, Jose Janelan Amancio, ikaw man Evelyn Primor Kapangpangan o Christina Rama, ikas Alegria Cordova mga kapuso. Jantan, may buntag Javin West Chris Naguyod Bernante, Mercy Orquesa, good morning. Gikan sa Dalagit naminaw karon mga kapuso. Salamat kaayo ninyong tanan. O itong oras ug panahon at tagay mosunod tuluman ng superhirit. Kita gihapon maguban-uban na pagtukis mga isyo. May labot ng haring nga lungsod mga kapuso gikan sa alas 6 nito sa alas 7 sa tong kabuntag. Sagad sa kinatubukang puwersa sa DYWS Radyo GMA pinagistong Master Control Charlie Mongaya at ang transmitter site Franklin Lagos. Ikaw mas atong Program Director Algin Nabakita, Station Manager Keith Matos Cortez. Ako na lang inyong kapuso sa Perfat Anthony Inso manamilit na kanyang pinag-ispaingon dalago ng Diyos. Mayong buntag Pilipinas, dapat totoo. Inyong nabati ang mga nagkunang mga balita karong adlaw. Kanahipos sa DYWS Super Radyo Cebu News and Public Affairs Department ning tulumanon. Morning